Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 37, verse 18. Pakibasa po. Praise the Lord. The Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Ayan. Masarap na ating pinapaalam, pinapakita sa ating buhay na Diyos. Araw-araw ang ating pagsunod sa Kanya. So, kinakailangan sa buhay natin, araw-araw, walang kabaluktutan ating ipapakita sa Panginoong Diyos. Alam niyo yung upright. No? Look at the upright piano. They call it upright piano. Why it is being called upright? Look at the back of the piano na upright. Walang baluktot. Walang tinatawag na umuusli. But it is straight 90 degrees. Vertical. Ibig sabihin yan, pag sinabing upright, walang baluktot. Matuwid nga kung sa Tagalog pa. So, ang Panginoon alam niya ang mga araw, ang mga days ng mga upright. Kaya masarap maipakita natin sa Kanya na lahat ng araw, walang kabaluktutan na ating ginagawa sa mata ng ating Panginoong Diyos. At masarap natin i-probe sa Kanya day by day. Praise the Lord! Ngayon, dahil sa saya ng Panginoong Diyos, dahil sa Kanyang kagalakan, what will be your inheritance? Ano ngayon ang magiging mana na ibibigay sa iyo? And their inheritance shall be forever. Ibig sabihin yan, it will go beyond the life that here on earth. Tingnan mo yung mga tao dito sa sanglibutang ito. Look at Hitler. Look at Genghis Khan. Look at Alexander the Great. Look at all the conquerors dito sa sanglibutang ito. After they have done sa buhay nila as a conqueror, saan na sila? Where are they now? Wala na. It's gone. Wala na sila. Samantalang, kung tayo ay upright, day by day. Bakit day by day? Bakit time to time? Minute after minute, second after second. We should be upright. Because any day, any time, God will cause us to sleep. Diba? Patulugin tayo or mamatay tayo sa physical anytime, any day. So kaya, daily natin ginagawa yung uprightness and our inheritance will be forever. Imagine that. It is more than all conquerors sa sanglibutang ito. Bakit? Yung tagumpay na naangkin mo, you will have it, the benefits without end. Eternally, forever. You will be together with your Creator, who is forever, whose kingdom shall never be taken from Him, whose kingdom which is unshakable kingdom. O di, ibig sabihin yan, it is a great privilege for every one of His people, of His children, to walk upright daily. Praise the Lord.
Araw-araw tayong lumakad na upright dyan sa Kanya at masarap natin yan i-prove sa Kanya. Yung inawit natin kanina, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Ano pa yun? Yung, yes, paano ko i-prove over and over. Ibig sabihin yan, today, tomorrow, next day, next week, next month, next year, hanggang pagbalik ni Lord Jesus, ma-prove natin that we really trust and obey dyan sa Kanya. Alam ng Diyos yung ways natin. Do not, what we call this, meron kasing ibang tao. Masyadong showy. Yung mga trabahante. Showy ba? Pag nandyan yung amo nakatingin, masipag. Pag nandyan yung supervisor nakatingin, abtik, mabilis. Pag nandyan nakatingin yung manager, nako, kala mo, siya na yung top performer sa kanilang mga employees. Sa Panginoon, ibahin natin. Praise the Lord. Sa Panginoon, gawin lang natin yung uprightness day by day, time to time, minute after minute, second after second, sapagkat alam niya ang ating mga kilos. Alam niya ang ating mga gawa. He is not unrighteous to forget your love, your labor, na ipinakita mo sa Kanya. Kahit walang taong nakakita. Sometimes huwag tayo mag-judge sa tao. Oh, he forgot me to pray. Saan mas maganda? Hindi narinig yung prayer niya para sa iyo. And yet, he is praying for you. Oh, di ba? Mas maganda yung feeling na hindi mo narinig na pinipray ka. And yet, the truth is that pinipray ka pala niya. So sa Panginoon, ganun. Yung mga kilos natin, isip natin, gawa natin, moment by moment, this is being well known to God. Kaya maganda, i-prove natin sa Kanya moment by moment yung uprightness natin dahil lahat yan, acquainted yan ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin yan, Psalms 1 verse 6. Praise the Lord. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. O, tingnan mo. This is between the ungodly and the righteous. The Lord knoweth the way of the righteous. What do you mean of that? Kung gumawa ka ng righteousness in the eyes of God, walang masasayang dyan. Walang matatapon dyan. Walang ma-skip dyan. Alam ng Diyos lahat yan. But the way of the ungodly shall perish. Ibig sabihin yan, if we do ungodliness, pahamak tayo. Kawawa tayo. Kung walang natatago sa Diyos sa mga righteousness ng mga righteous, uprightness sa mga upright, wala ding natatago sa Kanya sa mga ungodly, sa kanilang ungodliness. So, both shall receive from the Lord. Kaya, sa buhay natin, napakaganda na moment by moment, every day, upright ang ating maipakita sa Diyos. Walang kabaluktutan. Kaya, kinakailangan talaga natin laging maging malapit, no, sa Panginoong Diyos. Prayerful. Without me, you can do nothing, Jesus said. As the branch except abide in the vine, he cannot bear fruit. So you also
Except you abide in me, you can do nothing. How do we abide in Jesus Christ? David said, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end. So ibig sabihin yan, you do not ever stop. What? Ano? Ano yung hindi mo hinihintuan? Hindi ka humihinto sa panatili, sa pag-abide sa kanyang banal na salita ng Diyos. Parang bangka. Oh. Gusto mo makarating doon sa malayong lugar sa gamit ang dagat o ilog, abide ka dyan sa bangka. Pero pagtalon ka dyan, hindi mo kayang langoyin yan. Hindi ka maka-injure. Oh, yun nga ang samal eh. Merong merong contest dyan. Natawirin mo yung samal by swimming. Ay, hindi basta-basta. Hindi lahat tao kayang gumawa niyan. Unless you are a genuine swimmer. Pero ordinaryo ka lang tao, wala kang karanasan. Subukan mong tawirin yan. Hindi ka makakarating. Unang-una, malakas ang current dyan. Ikalawa, malamig. Baka mag-cramps ka. Ikatlo, it will cause you to exert so much effort to do that. So you need energy. Ay kung hindi ka praktisado, ay wala. So ganun din sa buhay natin. Mag-abide tayo dyan kay Lord Jesus Christ. Tingnan mo yung nag-abide sa barko, sa arka ni Noah. Naligtas sila. Tingnan mo yung hindi nag-abide sa instruction ng Diyos na magpasok kayo sa arka. Wala sila lahat. Kaya ganun. Abide lang tayo. Alam ng Diyos ang way natin. Praise the Lord. Kilala din ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Kumbaga pa, kung karniro ka, doon ka sa karniro. Kung kambing ka, doon ka sa kambing. Ibig sabihin yan, God will divide the people of the world into two groups. The sheep and the goats. Oo. So pag sheep ka, right hand, right side. Pag goat ka, left. Tulad yan sa Resurrection Day. They that have done good shall be resurrected unto life. They that have done evil shall be resurrected unto damnation. What is damnation? Damnation, that is condemnation to eternal punishment, to hell. Kumbaga pa, yan yung katulan ng Diyos sa walang hanggang hatol or punishment doon sa impyerno. This was preached kahapon doon sa libing ni Tia Sima. Tapos sabi kasi nila na yung Word of God nag-guide sa buhay ni Tia Sima at namatay siya, tulog. Word of God is applicable to all people. Word of God is applicable. This is intended by God to be preached, to be spoken, to be read for all kinds of people. Praise the Lord. Kaya ito yung i-preach natin ngayon, sabi ko kanila kahapon. This is not all about religion. This is not all about organization, but this is about you and your God. You and the Word of God, me and God. Let us talk about our Creator, because maniwala man tayo sa hindi, we will be going back to Him. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Bakit precious? Because if you live in Christ, if you die, it is gain. Bakit precious? There is no death in the path of the righteous. And in the death of the righteous, there is hope. That's why it is precious. Kung ito si Tia Sima, nakita ng Panginoong Diyos, righteous siyang natulog
Natulog lang daw, hindi nila alam. Wala na. At the age of 89. Ay nabasa ko yung pangalan niya doon sa lapida, doon sa mga bulaklak. Ano yung pangalan niya? Complete. Precious C. Sima. Precious C. Sima. Bakit? Kung ito ay natulog with the Lord, precious siya. Kaya ang pangalan niya, Precious C. Sima. Praise the Lord. Dapat ganun tayo. Precious si Charity, Precious si Rose, Precious si Cilio, Precious si Chito. Ganun. Precious si Michael, Precious si Rico, Precious. Lahat tayo. Praise the Lord. Pag tayo ay natulog. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya iba talaga ang meron tayong pag-abide sa Kanya. Yan ang pinakamahalaga. Basahin natin. 2 Timothy 2:6 at 19. Praise the Lord. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Yan. You can never be na tumatawag ka sa Panginoon at the same time you abide in your iniquity. Doon mangyayari ang Isaiah 59:1 and 2 na matabunan yung muka ng Diyos pag nandiyan ka nag-abide sa iyong iniquity. Yes, the hand of God is not shortened that it cannot save. Neither his ear is heavy that it cannot hear. But because of our iniquity, because of our sin, hath separated between us and him. And that is why he cannot hear our prayer. Kaya if you call upon the name of the Lord, do not abide in your iniquity. Do not continue in your sin. Depart. Praise the Lord. Umalis ka na dyan. Para sa ganon, marinig ka ng ating Panginoong Diyos. And the Lord knoweth that are His. Minsan magkaalaman pag merong demon possess, tapos yung pastor na nag-cast out, may tinatagong kasalanan, magsasalita yung masamang espiritu. Sabihin niya, pag sabi niya, Satan, alis ka dyan, in Jesus' name, get out, Satan. Sabihin ni Satanas, bakit? Sino ka? Pareho lang tayo appear tayo. Bakit ako maniwala sa iyo? Pareho lang tayo ng kulay. O di, anong nangyari? Nabisto tuloy yung pastor. Nalaman tuloy. Bakit? That pastor abide in his iniquity. Tingnan mo yun dito sa buhay ni Paul na ginagaya ng mga sons of Sheba, the priest. Akala nila laro-laro lang yung pag-casting out of demon sa isang demon possessed. Sabi nila, we adjure you, Satan, in the name of Jesus whom Paul preached. Halata mo talaga, nagaya-gaya lang. Kasi walang authority mag-rebuke. Aming minumungkahi sa iyo, Satanas, lumayas ka dyan sa pangalan ni Jesus na pinipreach ni Paul o ni Pablo. Lumayas ka, sabi ng masamang espiritu. We know Jesus. We know Paul, how they knew them. Paano nila nakilala sila? Jesus is the only God and Savior. Ano nakilala nila kay Paul? Paul is the servant of God. But you, who are you? Na umuutos sa amin umalis dito. Pinasukan sila ng masamang espiritu. They ran violently naked. Kaya makakita ka ng mga ganun dyan sa labas na naked, maghubad. Wala na yan, mga possessed na yan ng masamang espiritu.
Kaya, therefore, the Lord knoweth them that are His. So, hindi masayang yung ating pagiging upright day by day. Kasi, pag may mga inkaso pangyayari, magagamit mo yan talaga right away. If you pray, ask from God, He will answer you. If you perform casting out of demons, they will listen to you. O ibig sabihin yan, saan mo pa hahanapin yung ganyan? God is with you. Kaya napaka-importante. Ano mang hingiin ng mga upright, ibibigay yan ng Diyos. Kahit pa yung hindi kayang ibigay ng tao, gobyerno, ng mundo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Ano yun? Basahin natin. Psalms 21 verse 4. Praise the Lord. He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days forever and ever. Oh, tingnan mo. Humingi siya ng buhay sa mga upright ito. Ibinigay niya sa kanya. Length of days, mahabang buhay. Kahit paman ang forever and ever. Everlasting life, kung baga pa. Praise the Lord. Oh, everlasting life. Ang ganda, ang sarap. Minsan si Satanas, masyado niyang binubulag yung mga tao. Huwag kayong mag-serve sa Panginoon, daming persecution. Totoo may sinasabi ni Taning, pero wala siyang sinasabi na dugtong maraming persecution, pero hindi ka magsisi, merong buhay na walang hanggan, merong mansion made of gold. Hindi niya sinabi yon. Kaya si Satanas, nagsasabi siya ng totoo, but merong hidden agenda to make you discouraged. Huwag kayong mag-aspire na magsunod sa Diyos, masikip yung daan papunta sa pagsunod sa Diyos. Yung mga ganon. Hindi niya sinasabi what is the reward, what is the consequence, what is the outcome. Pero kung magsalita siya doon sa kanya, ay, dito kayo sa akin, tinan mo yung daan dito, ang ganda. Walang sagabal, malawak, maluwag. Pero hindi niya sinasabi ano yung dulo. Ganon si Taning. Kaya tayo, ungkatin natin ano ang dulo ng ating buhay pag tayo'y mamuhay na banal at matuwid dyan sa presensya ng Diyos para hindi tayo ma-discourage, para hindi tayo hihinto, para hindi tayo manghihina. Kundi lalo tayong lumalakas araw-araw, lalo tayong masaya araw-araw sa Panginoon. Praise the Lord! Basahin natin yan. Psalm 16 verse 11. Praise the Lord. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Yan. Yan ang totoo. Upright ka, holy ka, righteous ka, through our Lord Jesus Christ, dahil sa ating Panginoong Hesukristo. You believe Him, you obey Him, you follow Him. Anong mangyayari? Ipapakita niya sa iyo ang path of life. Sa kanyang presensya, there is fullness of joy. Alam mo sa sanglibutang ito, don't you know yung mga mayayaman, full yung joy nila? Hindi. Walang ano yan, contentment sa buhay nila. Iba ang nandito sa Diyos na buhay. Fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Yan ang totoo na masaya. Yan ang totoo na kalagayan sa mga upright. Praise the Lord. Napakaganda. Napakasarap. Kasi yung mga mayayaman, ganyan yan eh. Ganito yan eh. I want to be a millionaire. Nung nakaangkin na ng 1 million, makita yung iba na mas mayaman sa kanya, I want more millions. Makakita ng iba na merong billionaire, I want to be a billionaire. Walang contentment yan. Walang satisfaction. Samantalang nandito tayo sa Panginoon, it doesn't matter what we are now and what will be on the future as is.
we do not look on the things which are temporal, but because we are looking for the stable things which is eternal. Praise the Lord. O yan ang totoo na kumpleto tayo. Oh, what is the difference between now you have more blessings from the Lord and those days you don't have all these blessings from the Lord, naghihirap ka pa? Anong diferensya? Wala. Oh. Nung hirap ka pa, you still praising the Lord, you're still serving God. Hindi nakamove yung kahirapan. Ngayon, may mga blessings ka na mga natanggap mo sa Panginoon sa material, yung abundance kung tawagin. Hindi rin nakamove yan sa pag-serve mo sa Panginoon. So, saan nakaangkla yung iyong pananaw doon sa eternal things? Praise the Lord. Samantalang yung mga mayayaman, walang Panginoon, kaya marami nagsisuicide. Malaman lang nila na parating na yung gera, wala na, suicide na yan. Alam nila na magkakaroon na ng ano-ano pa yung mga pagbagsak ng economy. Wala na yan. Dismayado because they are looking after for the things that are vanity or temporal. Si King Solomon, he obtained all the riches. But ano sabi niya? Vanities of all vanities. Walang satisfaction dyan. All that are done under the sun are vanities. Vanities. Kaya, wag na natin yung subukan pa yung naangkin ni Solomon. Doon ka pa rin pupunta sa vanities. Wag kang ang tumingin dyan sa mga vanities na yan. Kaya dito tayo sa uprightness ng Panginoon. Praise the Lord. Basa pa. Romans 5:21. Praise the Lord. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Yes. Tingnan mo. Righteousness unto eternal life by Christ Jesus our Lord. Eternal. Eternal benefit for the upright. Another, 1 Peter 1:4 and 5. Praise the Lord. For an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Yes, meron nang nakaabang, meron nang nag-atang ba, naghulat nato kung upright ta. Praise the Lord. May nag-abang na. Kahapon, nung nag-service kami doon sa libing ni Tia Sima. Meron 2 boxes dito sa tabi ng kabaong sa ilalim. Yung pala, buto ng kanyang mga anak na matagal nang namatay. Kinumpres. Hinukay doon sa wireless na sementeryo sa pansyon nila. Nilagay sa, buto na yan sinsilyo na hindi na yan buo. Dry na, uga na. Nilagay sa box. Ang liliit lang ng box. Parang box lang ng liit lang. Isasabay ilibing kay Tia Sima. Kaya yung nagbigay ng word of God doon, in resurrection, this is not the body that will be revived. This is not the bones that will be revived. It is the incorruptible body will be built and will face the Lord. Because no flesh and blood will inherit eternity. No corruptible will inherit incorruption. Naintindihan ng mga tao. Praise the Lord. So, we must need to die as water spilt on the ground that you cannot gather them up again. Pag mailibing natin ito si Tia Sima, do not expect that she will be again visiting you. Di na yan magbisita. Di na natin yan makuha. But God gave means, device,
that the banish will not be expelled from him. Ang pinakamasakit na marinig natin someday, pagharap natin sa ating Creator, yung i-expel tayo sa kanyang presensya. I do not know you, you worker of iniquity, depart from me. Yun ang pinakamasakit because that will be eternal rejection. Walang hanggang rejection na yan. Damnation. What is damnation? That is condemnation to eternal punishment in hell. Yan ang pinakamasakit. Kaya huwag kayong trabaho ng trabaho, wala kayong panahon sa salita ng Diyos. Magbigay tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya ganun. Kaya eternal benefit ang ating maangkin. Eternal inheritance, incorruptible, undefiled, fadeth not away, reserved in heaven for you, and this is to be revealed at the last time. Ano pa? Kung alam lang natin ano ang benefits, maangkin natin na eternal benefits at temporal benefits, tayo ay dapat lalo pang maging masunurin ng masunurin, malinis ng malinis. We will be what? Basa. Second to the last verse na tayo. Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yes. Yun ang mga matuwid. Shineth and shineth more and more unto the perfect day, hanggang kunin tayo ni Jesus o hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya napakadakila. Huwag nating bitawan itong ating mapalad, masaya na buhay na nandito sa Panginoong Diyos. Last verse, Proverbs 12:28. Praise the Lord. In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death. Yes, Praise the Lord. Walang kamatayan sa daan ng mga righteous, subalit life, buhay na walang hanggan. So to God be the glory. You might be saying, "Oh death, where is your sting? Oh grave, where is your victory?" Death swallowed up by the victory. Ayan. Ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, the last enemy that He should defeat is death. Doon niya yan tinalo sa cross, sa Kalbaryo. Nung namatay si Lord Jesus Christ, sinless, He defeated death. If you cause death to win over you, pag namatay ka na makasalanan ka, na naig sa iyo ang kamatayan, and He will reign in you forever and ever. Kaya yung pinaka-last enemy natin na patayin natin is death. In the moment kunin tayo ni Lord Jesus, wala siyang bahagi sa atin. Praise the Lord. Kaya upright, no? Tuwid lang, day by day. Kasi ang inheritance natin ng bawat isa is forever, eternal, incomparable. Hindi mo kayang ikumpara. Kaya salamat ako kay Lord Jesus dahil marami din nakinig kahapon. Nasa sobra 50 rin sila. And some of them are my acquaintance, mga kilala ko, kapitbahay namin. Kasi parang tiya ko na rin yan eh. Kaya tawag ko sa kanya Tiya Sima. Kasi yung mga anak ni Tiya Sima, kaano ko talaga. Kahalubilo ko nung maliliit pa kami. Kaya, so, praise the Lord. At least, the Word of God is being given to them as a warning, as a chance to obtain salvation, as instruction, as God's commandments, as God's counsel sa kanyang mga nilalang. Para kung maniwala ka at makinig ka, hindi ka magsisisi sa pagdating ng panahon. Praise the Lord! Nagsitayo po ang lahat.